Ako na lang at ang Diyos. May pastor akong pogi. Pero pag namatay ako, wala. Nangyari yan sa akin sa Bacoor. Nangangaral po ako Wednesday. Gawain. Ako po, tumataas ang BP ko. 40 na ako. 140, 150, pinakamataas 180. Nung nakaraan ng 2 weeks. So may battle ako sa kalusugan. Habang nangangaral ako, bigla akong parang mamamatay. Ang BP ko bumagsak ng 70/60. 70/60. Totoo pala yun. Konti na lang, 50-50. Yung salitang 50-50, BP pala yun. Nangyayari yun kapag malapit mamatay ang tao, mag 50-50 ang kanyang blood pressure. 70-60, bigla akong napaupo ako. Hindi natapos ang gawain. Nung andon ako, alam na kaibigan, wala na. Hindi ko na naisip nanay ko. Hindi ko na naisip ang kapamilya ko. Sabi ko na lang, Panginoon, hanggang dito na lang. Ready naman. Ngayon ang tanong, pag sa'yo dumating, uri ng Diyos, sabi ko, Lord, kung may plano ka pa sa akin, tuwang ba, nahirapan akong huminga. Parang ako'y mamamatay ng Panginoon. Pero salamat, ito pa, buhay pa si Brother Arby, nakapangaral pa. Ibigan. Isa pa, sabi dito, laging iniisip ng marunong ang kamatayan. Pero ang angal, laging iniisip ay kasiyahan. Kapatid, ang mensahe nito, maiksi lang ang buhay. Kaya lang ito, may dalawang pananaw. Naisip din to ni Brother Arby dati. Sabi ng unang pananaw, maling pananaw ito. Maiksi lang ang buhay. Pare, tikman mo na lahat. Maiksi lang ang buhay eh. Tikman mo yan. Mag-droga tayo, mag-cocaine, mag-alak tayo. Lahat na, alin na natin. Tikman na natin. Mambabae tayo. Pag ang girlfriend mo 3, mahina yan. Dapat gawin mo 5 pataas. Kasi sabi nga, maiksi ang buhay, live it to the fullest. Lahat na, tikman mo na. Yun yung isang pananaw. Pero ito yung matalinong pananaw. Sabi naman ng isa, maiksi lang ang buhay, kaya aayusan ko ang pagkakagamit ito. Una, ipaglilingkod ko ito sa Panginoon, ipaglilingkod ko sa aking pamilya, gagawin ko ang the best. Lord, sulitin mo ang aking buhay. Matapos kong aking misyon dito sa lupa, isang araw, haharap ako sa iyo, sasabihin ko sa Panginoon, parang sundalo, Lord, mission accomplished. Pwede na akong magpahinga. Tapos na ang trabaho ko, parang yung sundalo sa Iraq. Mission accomplished po kami, sir. Welcome. May welcome party yan sa military. Kaibigan, maiksi ang oras. Ang dami pang dapat gawin. Ang dami pang dapat abutin. Mag-double time tayo. Kapag lagi mong iniisip ang kamatayan, magpapahalaga ka sa mga tao sa iyong paligid. Kasi dalawa yan eh. Pwedeng tayo ang mamatay, pwedeng sila. Salamat kung mahaba pa ang iyong buhay, purihin ng Diyos. At yun ang gusto ko po sana mangyari sa ating lahat. Pero paano kung sila naman ang maiksi ang buhay? Kaya kapatid, samantalahin natin. Tulungan tayo ng mahal na Panginoon. At panghuling talata, kaibigan, Hebrews chapter 9, verse 27 to 28. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y paghuhukom ng Diyos. Paghuhukom ng Diyos. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili upang alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na upang akuin muli ang kasalanan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Amen. Napakagandang talata. Kaibigan, dito tayo, good news. Nung unang part ng pangaral, gusto ko lang magkaroon ka ng realization. Reality of life. Death is imminent. Walang pwede pong magsabi, ako hindi ako mamamatay. Wala pong ganun eh. Pero ito magandang balita, kaibigan, dito ako magfo-focus. Kaibigan, ano nagpaigsi sa buhay ng tao? Ano nagpaigsi? Kasalanan. Kasalanan. Ano ang magpapahaba ng buhay ng tao? Kabanalan. Walang banal sa atin. Si Brother RB, hindi ako banal. Binanggit ko nga sa inyo. Nabasa ko ang Bible, sabi doon, ang umupasala, mambugbog, magmura sa kanyang magulang ay death penalty nung araw. So dapat patay ako. Hindi ako matuwid. Nilabag ko ang 10 utos ng Diyos.
Pero nagpapasalamat po ako, nakakilala ko sa Panginoon. Jesus Christ died for us. Namatay si Jesus sa krus. Ngayon, tatanggapin mo ang Panginoong Yesus. Ang gagawin ng Panginoon, yung makasalanan, buhay ni Arby, parang damit. Palit ng damit. Yung madumi kong damit, sinuot niya. Yung malinis niyang damit, ipinasuot sa akin. So ngayon, ako yung banal, si Jesus ngayon, yung makasalanan. Pinako siya sa krus. Binayaran ang ating kasalanan. Amen. Ngayon, dahil may kabanalan ka ng Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, you put your trust in Jesus, you believe in the Lord, walang nakakita kay Jesus Christ kahit isa man sa atin dito, wala. But if you will put your trust in the Lord, isosurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, God, isurrender ko ang aking buhay, Lord, ako'y makasalanan, baguhin mo ko, ayaw ko na po nito. Tandaan niyo po ito mabuti, segue ng konti, lahat ng kasalanan, nagpapaiksi ng buhay. Drugs, aatakihin ang brain, mag-shrink ang brain. Hanggang mabuwang sa tapat ng church, nakakalungkot, isang nanay sumasayaw sa Aguinaldo Highway. So, ang sabi-sabi ng mga tao, drugs. Sumasayaw, may mga truck sa amin. Katapat na kami ng St. Dominic. Kitang-kita siya doon, sumasayaw siya doon. Drugs. Ngayon, ang alak, atay. Ang yosi, lungs. At marami pang iba. Pilosopo ako dati. Sabi ko, ang kasalanan na walang epekto sa katawan, sugal. Diba? Ano nagsusugal? Saan ang tama niyan? Alam niyo kung ano sakit ng mga nagsusugal? Hindi lang yun sa bulsa, pagtalo. Ulcer. Lalo pagka nagtong-it ka na maghapon, dami mong pera, naku, wala na sa oras ang kain yan. Ibig lahat talaga. Lahat. Pero, ito magandang balita. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus, patatawarin ka sa anumang kasalanan. Hindi ko natatanungin ang inyong kasalanan na. Hindi ako nandito para magparinig. Ako na lang po, ako ang makasalanan dito. Pero kaibigan, ang magandang balita, handa kang patawarin ng Panginoon. Ano man. Brad, nakapatay ako sa probinsya, nakapang-rape ako. Ano man yun. Walang kasalanan na hindi kayang bayaran o linisin ng banal na dugo ng Panginoon. Wala. Kaya mahal kong kaibigan, kung mananampalataya ka sa Panginoong Yesus, ang sabi doon ng pinakapuso ng Bible, John chapter 3 verse 16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sinong gumawa niyan para sa iyo? Walang makakagawa niyan. Ang Diyos lang. Binigay niya para sa iyo ang kanyang anak. Namatay in our behalf. Upang ang sinumang mananalig, sasampalataya kay Jesus, hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ikaw yan, ngayon pong gabi, hindi ko na po kakahabain itong pangaral na ito. Naabot ka, mahal na mahal ka ng Panginoon. Maging sino ka man ngayon pong gabi, naabot ka ng Panginoon. Hindi usapin ang kasalanan mo ngayon, patatawarin niya ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, handa ka bang sumampalataya sa Panginoong Yesus? Gusto mo bang matiyak na one day, ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan? Kung ang sagot mo, yes, Brad, gusto ko yan. Subukan mo, magpe-pray tayo. Hindi ako nag-a-offer ng religion. Pansin nyo, wala akong binabanggit. Kaibigan, si Jesus Christ ang ating tinataas. Ngayon pong gabi, mananalangin po tayo sa kinaupuan mo, kinatatayuan mo, naririnig mo ito. Tayo po, dalawa ang ating gagawin. Hihingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawang kasalanan ngayon. Pangalawa, papapasukin natin si Jesus sa ating puso. Handa na po tayo? Okay po, handa tayo. Pray tayo. Seryoso ka, hinihipo ng Panginoon ang iyong puso. Subukan mo ang panalangin na ito, walang mawawala sa iyo. Sabihin natin sabay-sabay, ganitong panalangin. Sabihin natin, Amang banal sa langit. Amang banal sa langit. Ako po ay nagpapakumbaba. Ako ay nagpapakumbaba. Napakaiksi lang ng aming buhay. Subalit, iyong binibigay sa akin ang walang hanggang buhay. Kaya sa oras na ito, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, pagkukulang, pagkakamali.
linisin mo po ang aking puso aking puso, ng banal na dugo ng iyong kaisa-isang anak, kaisa-isa, ang aking Panginoong Yesus. aking Panginoon, Tinatanggap ko ang Panginoong Yesus sa aking puso aking puso, bilang personal na Panginoon, personal na Panginoon, Hari at tagapagligtas. Simula sa oras na ito, Panginoon, magpakilala ka sa akin. Maglingkod ako sa iyo. lingkod ako sa iyo, Palayain mo po ako. kaya Pagpalain. pala, Isang araw, kasama mo sa iyong kaharian. kasama mo sa At sa muli mong pagbabalik. Marami pong salamat. ang salamat, Ito po ang panalangin ko, Ama, panalangin, sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang tanong, seryoso po ba tayo doon, kaibigan, sa panalangin na yun? Kung ikaw ay seryoso, kaibigan, pinatawad ko ng si Brother RB, every day, we pray, asking for forgiveness sa Panginoon. Pero ang una ko pong nakilala ang Panginoon ay 17 years old si Brother RB, and now 40. So that would be, do the math, 23 years na naglilingkod sa Panginoon. Straight man na. Salamat sa Panginoon. Hindi na po ako nagsusugal, pinalaya po ako ng Panginoon. 20 years na po yun, yung kwento ko po na yun. At salamat sa mahal na Panginoon. Pati pamilya po namin. So si Papa po ngayon nakakilala sa Panginoon, nadalo sa gawain sa Mindanao, si Mama naroon din. Kaming 7 magkakapatid, isa na lang ang hindi naglilingkod sa Panginoon, nagtatago sa akin. Pero taga Bacoor din siya, nasa Molino. Ako naman, nasa Talabas 7. Ewan ko lang kung hindi ko siya makita. At bahagi na ng salita ng Diyos. Masaya pong maglingkod sa Panginoon. Kaibigan, ang maglingkod sa Panginoon, di mo pagsisisihan. May kasabihan nasa huli ang pagsisisi. Pero ang taong hindi magsisisi sa huli, ay yung mga taong nagsisi ngayon. Amen? Humingi ka ng tawad, nagsisi ka, magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon. Kaya ngayon pong oras ito, binabalik ko sa ating MC ang pagkakataon. Salamat po muli ang aming pakikiramay, Nanay Norma, ay Ati Joan, kay Jeje, kay Jomar, ang aking puso ay suma sa inyo. At makita-kita po tayo kahit po hanggang sa libing. Amen. Samahan po kayo ni Brother RB. At binibigay ko na po ang pagkakataon sa ating pong MC.